exposed sa hospital, dapat appropriately trained ka. Dapat ipasa mo yung mga e-learning na yun. So, hindi ka nila papayagang magbigay ng medications kung hindi ka trained. Like, pati IV cannulation, kahit tayo sa Pilipinas, di ba? Kahit wala tayong experience, sige go pa rin. Dito, kailangan i-experience mo muna bago ka isabak. Parang ganun. So, yan. Saka yung fare namin from Manila to UK, that time was 356 pounds pa. So, mura pa siya noon. And then, yung OSCE, salary deduction siya. Pero parang feeling ko later on, parang binalik din sa amin. Na-reimbursed din. Kasi first month namin na payslip, that was April 2021, parang may reimbursement kaming 1,180 pounds. And then second month, na May 2021, may reimbursement ulit kami na 1,000 plus din. So parang feeling ko, more than pa sa nagastos namin yung na-reimburse sa amin, which is very helpful that time kasi ang hirap mag-adjust dito sa London. Like, kasi lahat, yung accommodation namin for the first 2 months is free. London ako, ang minimum pay for a room, rent lang sa room is nasa 700 to 1,000 plus pounds. So, mahal yun. Actually, for me, meron akong friend nga dito, yung nag-encourage sa akin na pumunta sa UK. May bakanteng room sa bahay na nirerentahan din nila. Maliit lang yung binabayaran ko dito. Nasa less than 500 pounds lang, which is bibihira dito. Blessed ako nung pagdating ko dito. Marami akong support, in fairness. Parang di ka naman masyado nag-adjust, konti lang. Ano na lang po, siguro homesick na lang kasi ako lang mag-isa siya. Ay, oo. Pero ilang months mo ba bago nakasunod niyo si Alexus? Yung anak ko, mga 3 months din. Kasi I was planning to take him with me sa March din ka. So, ang problema that time is school niya. All the online class, may mga ano na rin sila may mga activities sila sa school na kailangan nandun sila kung minsan like exam. Hindi siya online face-to-face yung exam nila. So, pinatapos ko muna siya kasi grade 6 siya that time. Year 6, yeah. Yung hospital ba na pinag-workan mo? Sa city kayo? Yes, London mismo talaga. Since city, paano yung cost of living? Cost of living, ang maganda dito sa city center is kahit hindi mo na kailangan ng sasakyan kasi very efficient ang kanilang transport system. Yeah, so pwedeng overground, pwedeng bus. Kung may mga naka-strike man doon, meron kang sasakyan papunta sa work. Ang mahal dito is yung rent sa bahay. Saka kung minsan, ang food dito, okay naman siya actually. Parang affordable siya. Hindi ka magugutom dito. Yung pumunta ako sa UK, ang baon that time is 300 pounds, which is parang 10,000. May sobra pa ako na ginamit ko for my exam to Ulster sa Northern Ireland, sa OSCE ko. And saka at the same time, ang maganda kasi, parang yung sa cohort ko, tulungan kami kung kulang yung baon ng isa. Nag-share kami, nag-ambag-ambag kami para mapunan. Agency ba kayo? Anong agency? Pwede ba sabihin yung agency? Oh, yeah, sure. Ang agency ko dito sa UK is KCR, Cape Cowhig Recruitment something. KCR ang sila. Saan sila based? Dito rin sa Philippines or Ireland. Ireland sila based. Cape Cowhig ako nag-send lahat ng mga resumes and other requirements like yung mga diploma, ganun, passport, IELTS, yun. So, sinend ko lahat sa agent and then sila yung nag-consolidate ng lahat. Pag kompleto na, yun, sasabihan na kami, okay, you can book for your ticket. Yun. Yung sa akin noon, parang after ko mag-resign sa PNP, 1 week na lang natitira kong oras for my family. Oo nga, parang nagulat na lang nga kami na, paalis ka na. ang bilis ng promise ko sa'yo. Kasi actually matagal na yung na-delay kasi 'di ba dapat October 2020 pa ako aalis. Kailang nagkaroon ng health workers ban. Yung sa COVID kasi because of the COVID. Yeah. So tapos nung nag-open sila ng around January yata, sabi ko pwede pang next month na lang kasi magbe-birthday pa ako which is February. Tapos nung
Parang February hindi na. pa tayo graduate ng training doon. Hindi, Parang February hindi pa pa. kasi. Parang February tayo Yeah. graduate. Pero what made you decide na mag-quit sa PN? Alam mo na, nangyayari, di ba? Ang hirap kasi magpa-promote pag government employee ka with no one to back you up. Which is the main reason why I've decided to quit. Gusto ko yung work ko sa PNP. Gusto ko yung mga katrabaho ko. Kayo, actually, nami-miss ko siya. Pero, sabi ko, walang mangyayari sa akin if mag-stay ako dito na magre-rely lang sa sarili ko. Kung wala akong kakilala, hindi ako makaka-advance. Nag-open sa akin ng opportunity ng US, nung ko naisip, maybe 10 years is enough. 10 years is enough for the government. I've rendered service already for this country. So I think it's time for me to give myself a chance to explore other worlds, other countries. So UK wasn't in my plan. Hindi siya kasama sa plan ko talaga ang UK. US talaga ang punto ko noon. Pero nung nandito na ako, parang sabi ko, wow, ang ganda rin pala dito. Amazing. As of now, parang ano ba? Parang okay ka muna dyan sa UK or ano? May future plans ka pa rin naman na mag-US? Or parang okay ka na dyan sa UK? Actually, may plan pa rin ako. Gusto ko pa rin i-pursue yung nursing ko. Sayang naman yung lisensya ko sa US, diba? So, kaka-renew ko lang ulit ng lisensya ko sa New York, sa NCLEX. So, pero kasi ako nasa confused state pa ako kasi parang gusto ko ding i-explore ang New Zealand and Australia. Kaya ongoing din ang application ko for license. Ang saya! At least marami kang choices kung saan mo gusto. Marami kang choice. Diba? Kung hindi ko magustuhan ang US, may fallback ako. Like, I can come back sa UK or I can go to New Zealand or Australia. Parang gano'n, diba? Worldwide beauty model. Yeah. Worldwide nurse. Sabi nga nila, nag-iipon ka yata ng lisensya. Sabi hindi naman. Gusto ko lang yung may backup plan ako. Just in case US doesn't work for me. Iba kasi hindi naman lahat ng tao gusto ang US. Hindi rin lahat ng tao gusto ang UK. So, gusto kong ma-experience ko din yung life sa ibang bansa, sa US or sa Australia or sa New Zealand, di ba? Parang may choice ka lang. Ganun, hindi ka happening now, lalo sa retrogression. Parang marami rin kasi akong nakakausap na parang may plans sila na mag-UK muna since medyo mas madali yung process pag pa-UK. Tapos tsaka walang retro, ganyan. So, ano naman yung ma-advise mo sa kanila or any encouraging words para sa mga nag-iisip na gano'n? Though mayroon na silang application sa US, parang isa na yata ako sa mga nag-iisip na ang tagal kasi ng retro. Come here. Come and experience life here. Pag nagustuhan mo siya, at gusto mo mag-settle dito, well and good. Pero pag hindi, you can always go somewhere else. Hindi ka limited sa isang place lang. Yun kasi maganda sa atin as a nurse. Marami tayong choices as long as you're willing to sacrifice some things and then to pursue your dreams. Hindi ko rin na-expect talaga na ma-enjoy ko ang UK. Pero I'm still planning to pursue my dreams to go to the US and to other countries as well. Kaya ako nag-enjoy dito is, yun nga, maganda ang Europe. In terms sa nature, in terms sa sahod, compared sa Pilipinas, of course. Mas na-appreciate ko ang family life dito kasi at least dito kasama ko yung anak ko. Ako nasa Pinas ako. Halos hindi ko siya makasama, diba? Kasi I'm a single mom. Yung anak ko, kung minsan hindi ko maaalagaan because of work. Sa PNP, yes. Pag sa PNP tayo. So, kung minsan, kahit time na para sunduin mo siya, you have to ask someone else to do it for you. Kasi nasa work ka. Hindi mo pwedeng basta-basta idahilan ng, yung anak ko kasi nag-aantay sa akin. Pero dito kasi sa UK, may carer's leave ka. Kung masama ang pakiramdam mo, hindi ka nila pipiliting pumasok. I-encourage ka pa nila to have a rest. Hindi ka nila pipilitin na kahit halos mamamatay-matay ka na sa sakit, hindi ka na pipilitin pumasok. No, it's okay. Take your time. Have your rest. Ganun sila dito. Which is good. Sa atin kasi, mamatay-matay ka na sa pagod. sa parading. Sa depression. wala kang excuse. Sabihin pa nila, nasa hospital ka diba? I know. Yeah. Yan. So, yun. Dito ko na-appreciate na talagang work-life balance siya. Yeah. Although, yung sahod din lang is eksakto lang, pero carry mo siya. Kasi may mga other source of income ako. Yung, for example, may iniwan naman ako sa Pinas sa separation fee
pay ko sa PNP. Napundar naman ako sa konti. Mm. Pero, kung minsan dito kasi kung talagang masipag ka, kung walang-wala ka na at pero masipag ka, hindi ka magugutom. Yan, hindi Can ka do maghihirap. overtime, Ako may kasi, overtime. kung 3 times a week lang ang work ko, once a week parang may extra shift ako. Sa ICU kasi parang mas mataas ang rate kapag part-time, parang gano'n. Yun, yung extra shift ko. So, yun, may panggala kami, may pang-Europe kami, di ba? Oo nga. Parang sarap na lagi kayong nagtutour. Ano naman yun, by choice naman yun eh. Pero wala akong savings ha. Pero at least nag-enjoy ka. Yun kasi ang goal ko eh, to have fun, enjoy my life, especially nung after ng COVID, nung sobrang hindi tayo makalabas. Ayun, parang na-realize ko, life is too short. Ang daming namatay na mga kasing edad lang natin na hindi mo lang na-enjoy yung life. So, sabi ko, life is too short. What's the point of earning or saving a lot kung hindi mo naman na-enjoy yung life mo? Pero ngayon, unti-unti na rin akong nagpupundar, syempre. So, my first year here in UK, nakapundar din ako ng mga lupa. Yun lang. Thank you, Te. Pwede rin. Thank you, Ano na? Land process ko. Pwede yes, din. oo. Kapag lumabas na yung license mo naman.